Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Junjeli Heli Puxidjo, ang tagapag-ulat ng Pangulong Tudling o Editorial. Narito ang nilalaman ng ating talakayan. Una, ang katuturan ng Pangulong Tudling o Editorial. Ikalawa, katangian ng isang Pangulong Editorial. Ikatlo, layunin ng Pangulong Tudling. At ang ikaapat ay mga uri ng Pangulong Tudling. Dumako na tayo sa unang nilalaman ng ating talakayan. Ito ay ang katuturan ng Pangulong Tudling o Editorial. Ano nga ba ang Pangulong Tudling o Editorial? Ang Pangulong Tudling ay isang uri ng pagsulat na naglalayong magbigay ng mapanuring pagpapakahulugan sa isang napapanahong pangyayari upang magbigay ng kaalaman, makapagpaniwala o makalibang sa mga mambabasa. Ito ay isang pinag-aralang kuro-kuro na batay sa isang tunay na pangyayari. Sa pamamagitan ng Pangulong Tudling, ang sumulat ay nagpapahayag ng kanyang opinyon o punto de vista tungkol sa isang pangyayari. Ito ay isang komentaryong nagpapayo, nagtuturo, pumupuri o tumutuligsa tungkol sa kahalagahan ng isang pangyayari. Ang Pangulong Tudling ay naglalayong magsilbing gabay o patnubay sa mga mambabasa upang makapagpasya o magkaroon ng kamalayan hinggil sa isang isyu. Dumako na tayo sa katuturan ng Pangulong Tudling o Editorial. Ang una ay isang mapanuring pagpapakahulugan ng kahalagahan ng isang napapanahong pangyayari upang magbigay ng kaalaman, makapagpaniwala o makalibang sa mambabasa. Ito ay isang uri ng pagsulat na naglalayong magbigay ng mapanuring pagpapakahulugan sa isang napapanahong pangyayari upang magbigay ng kaalaman, makapagpaniwala o makalibang sa mga mambabasa. Ito ay hindi lamang nagbabahagi ng impormasyon, kundi nagbibigay rin ng interpretasyon at pagpapakahulugan sa mga pangyayari upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa ang mga mambabasa. Ang ikalawa ay isang pinag-aralang kuro-kuro batay sa isang tunay na pangyayari. Ito ay naglalayong magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa isang isyu sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kaugnay na impormasyon at pagpapakita ng magkakaibang pananaw. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng mas malawak na perspektiba ang mga babasa tungkol sa isang isyu. Ang ikatlo ay isang komentaryong nagpapayo, nagtuturo, pumupuri o tumutuligsa tungkol sa kahalagahan ng isang pangyayari. Ito ay nagbibigay ng mga rekomendasyon o payo sa mga mambabasa upang matulungan silang makapagpasya ng tama. Ito rin ay nagtuturo sa mga mambabasa hinggil sa mga isyu at tumutuligsa sa mga hindi makatwiran o hindi makatarungan na mga pangyayari. Kahit na ang Pangulong Tudling ay sinulat ng isang kasipi lamang, ito ay tinuturing na paninindigan ng buong pamatnugutan at ng pahayagan. Ito ay nagpapahayag ng opisyal na posisyon o pananaw ng publikasyon o ng editorial board at nagpapakita ng kanilang responsibilidad sa pagpapahayag ng katotohanan at paglilingkod sa publiko. Ngayon naman, dumako na tayo sa katangian ng Pangulong Tudling. Ang una ay may kapangyarihang humikayat. Ang Pangulong Tudling ay may kakayahan na humikayat o mangakit ng mga mambabasa sa pamamagitan ng kanyang mga argumento at pamamaraan ng pagsulat. Ito ay nagbibigay ng positibong epekto sa pagkakaroon ng malawak na impluwensya at pag-iiral ng mga ideya na binabahagi ng sumulat. Ikalawa, kawili-wili at maliwanag ang paglalahad. Ang isang mahusay na Pangulong Tudling ay nagtataglay ng kakayahang magsulat ng mga kawili-wiling pangungusap at maliwanag na paglalahad ng mga ideya. Ito ay naglalayong mas lalong maunawaan ng mga mambabasa ang kanilang mga punto at mga isyu na kanilang tinatalakay. Ikatlo, makatarungang pangangatwiran at pagpapasya. Ito ay nagbibigay ng batayan at katwiran sa mga opinyon at mga ideya na binabahagi ng sumulat. Ang pagpapakita ng makatarungang pagpapasya ay nagbibigay ng kredibilidad sa sumulat at nagpapalakas sa kanyang argumento. Ikaapat, may kaiklian at hindi masalita.
Ang manunulat ay hindi nagbibigay ng mga salitang hindi kinakailangan o hindi angkop sa paksa. Ang pagiging hindi masalita ay nagbibigay ng profesionalismo at respeto sa mga mambabasa. Ito ay direct to the point o hindi paligoy-ligoy. Susunod, iisang paksa lamang ang tinatalakay. Ito ay dapat na nakatuon at nakapokus sa iisang tiyak na paksa o issue. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iisang paksa, mas nasisilip ng mga mambabasa ang kahalagahan at implikasyon ng tinatalakay na issue. At ang panghuli, hindi nagmumura, nangangaral o nagsisermon. Ang Pangulong Tudling ay dapat magpakita ng profesionalismo at disiplina sa pagsulat. Ito ay naglalayong magbigay ng respeto sa mga mambabasa at hindi nagbibigay ng hindi nararapat na tono o wika sa pagsusulat. Sa halip, ito ay dapat maging maayos, malinis at mataas ang antas ng pagpapahayag. Dumako naman tayo sa ikatlong nilalaman ng ating talakayan. Ito ay ang layunin ng Pangulong Tudling. Una, upang magpabatid, magpakahulugan at pumuna. Naglalayon itong magbahagi ng impormasyon, maunawaan ang kahalagahan ng isang pangyayari at magpuna sa mga isyung napapanahon. Naglalayon din itong magbigay ng malinaw at organisadong paglalahad ng mga kaganapan at impormasyon upang maipabatid sa mga mambabasa ang kahalagahan ng isang issue. Ang ikalawa naman ay upang magbigay puri, magpaunawa, manlibang, magturo o manuligsa. Ito ay nagdalayong magbigay puri o pagkilala sa mga magagandang aspeto ng isang pangyayari. Maaaring naglalayon din itong magbigay ng impormasyon upang maunawaan ng mga mambabasa ang isang issue. Naglalayon din itong maglibang o magbigay ng aliw sa mga mambabasa. Maaari din itong nagdalayong magturo o magbigay ng payo sa mga mambabasa at maaaring naglalayon itong manuligsa o magpuna sa mga hindi makatwiran o hindi makatarungang mga pangyayari. At ang panghuling layunin upang magpahalaga sa isang tanging araw, tao o lunan. Naglalayong itong magpahalaga sa isang makasaysayang pangyayari o pagdiriwang, magbigay ng importansya sa mga natatanging individual o ipahayag ang kahalagahan ng isang espesyal na araw o lugar. Sa pamamagitan ng Pangulong Tudling, ang mga mambabasa ay maaaring maging mas maalam at may kaalaman sa mga bagay na dapat kilalanin. Dumako naman tayo sa panghuling nilalaman ng ating talakayan. Ito ay mga uri ng Pangulong Tudling. Unang uri ay ang Pangulong Tudling na nagpapabatid o editorial of information. Pinaalam ang isang pangyayari sa layuning mabigyang diin ang kahalagahan o mabigyang linaw ang ilang kalituhang bunga ng pangyayari. Ang manunulat ay naglalatag ng mga datos, impormasyon at mga detalye upang maipaliwanag ng malinaw ang kahalagahan ng pangyayari o issue na kanilang pinapaksa. Ito ay nagdalayong mabigyang linaw ang mga kalituhan o mga punto na maaaring magkaroon ng pagkakamali ng pagkaunawa ng mga mambabasa. Sa pamamagitan ng paglilinaw ng mga detalye at mga konteksto, nagiging mas malinaw ang kabuuan ng pangyayari at mas nauunawaan ng mga mambabasa ang mga posibleng epekto o kahalagahan nito. Ito'y naiiba sa Pangulong Tudling na nagpapakahulugan sapagkat hindi hayagang nagbibigay ng pangwakas na pasya o kuro-kuro. Ikalawa, Pangulong Tudling na nagpapakahulugan o editorial of interpretation. Nagpapaliwanag ito ng kahalagahan o kahulugan ng isang pangyayaring nagbabalita ng isang kasalukuyan, ideya, kalagayan o katayuan. Ito ay naglalayong magbigay ng paliwanag o interpretasyon sa kahalagahan ng isang pangyayari, ideya, kalagayan o katayuan na napabalita. Sa pamamagitan ng Pangulong Tudling na ito, binibigyan ng katuturan ang mga isyu at pinapakita ang mga taong may kaugnayan sa pangyayari at ang kanilang layunin. Maaari rin itong magbigay ng mga mungkahi o positibong kahinatnan ng nasabing pangyayari. Ang ikatlo ay Pangulong Tudling na nakikipagtalo o editorial of argumentation. Ito ay isang uri ng pagsulat na naglalayong magbigay ng impormasyon
at interpretasyon sa isang paksang pinag-uusapan. Ang pangunahing layunin nito ay hikayatin ang mga mambabasa na sumang-ayon sa ideya o paniniwala ng manunulat. Ito ay nagbibigay ng mga argumento o mga dahilan upang suportahan ang posisyon ng manunulat at nakikipagtalo sa mga iba't ibang panig ng isyu sa pamamagitan ng paggamit ng mga pagsusuri, paglalahad ng mga datos, at pagsusuri ng mga karanasan. Ang editorial na ito ay naglalayong magdulot ng pagbabago ng isipan ng mga mambabasa at hikayatin sila na sumang-ayon sa posisyon ng manunulat. Ang ikaapat ay pangulong tudling na namumuna o editorial of criticism. Ito ay isang uri ng pagsulat na naglalayong ipakita ang magkabilang panig ng isang isyu. Ito ay katulad ng pangulong tudling na nakikipagtalo. Ngunit sa halip na lamang ipaglaban ang isang panig, pinapakita rin ng sumulat ang mabubuti at masasamang katangian ng isyu na pinag-uusapan. Sa pamamagitan ng pagtalakay ng magkabilang panig, naglalayon ang manunulat na magbigay ng malawak na perspektibo at pag-unawa sa isyu. Sa halip na lamang ipagtanggol ang isang panig, ang layunin ng sumulat ay magbigay ng kritikal na pagtingin sa mga positibong epekto at konsekwensya ng mga aspeto ng isyu. Ito ay naglalayong magdulot ng mas malalim na pag-unawa sa kalagayan at maghimok sa mga mambabasa na mag-isip at magbigay ng sariling opinyon. Halimbawa nito, ang abortion dapat bang bigyang legalisasyon? Ang ikalima ay pangulong tudling na naghihikayat o editorial of persuasion. Naglalayon itong hikayatin ang mga mambabasa na sumang-ayon sa isang posisyon o paniniwala. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga argumento at mga ebidensya, naglalayon ang mga manunulat na magbigay ng kapanipaniwala at makatotohanang dahilan upang hikayatin ang mga mambabasa na sumang-ayon sa kani-kanilang pananaw. Nagamit din ng manunulat ang mga emosyonal na salita o mga pahayag upang maging kapanipaniwala o makatotohanan ang kanyang posisyon at magdulot ng pagpapakilos sa mga mambabasa. Ang ika-6 ay pangulong tudling na nagpaparangal o editorial of appreciation, commendation, or tribute. Ito ay isang uri ng pagsulat na naglalayong magbigay ng pagpapahalaga sa isang tao, grupo o organisasyon na mayroong kahangahangang nagawa. Ito ay isang uri ng pagkilala sa kanilang mga naiambag sa lipunan, politika o iba pang aspeto ng buhay. Pinapakita ng editorial ang mga nagawa ng taong ito na naging makabuluhan at naging inspirasyon sa iba. Kasama rin sa editorial ang pagtukoy sa mga kagandahang asal at mga katangiang nakapagpabuti sa buhay ng marami. Ito rin ay pagpapahalaga sa isang taong namayapa na may nagawang pambihirang kabutihan o sa isang bayani sa araw ng kanyang kapanganakan o kamatayan. Ang pang-7 ay pangulong tudling na nagpapahayag ng natatanging araw. Ipinapahayag dito ang kahalagahan ng mga espesyal na okasyon tulad ng Pasko, Araw ng Kalayaan, Araw ng mga Bayani, Buwan ng Wika, Linggo ng Pag-iwas sa Sunog at iba pa. Ito ay nagbibigay kamalayan sa mga mambabasa tungkol sa iba't ibang pambansa at pampuok na pagdiriwang. Ika-8, pangulong tudling na panlibang. Ito ay naglalayong magbigay ng kaligayahan at kaaliwan sa mga mambabasa. Ito ay hindi karaniwang sinusulat sa mga pahinang pang-editorial dahil ang layunin nito ay hindi nakatuon sa pagpapalaganap ng impormasyon o pagbabahagi ng opinyon, kundi sa pagbibigay ng kasiyahan at kaaliwan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ika-9, pangulong tudling na nagsasaad ng panagano. Pambihira ring isinusulat ito, kalimitan ang pinapaksa ay kalikasan, nagpapahayag ito ng filosofiya. Hindi ito nakikipagtalo at hindi nagpapaliwanag. Ito ay nagbibigay diin sa emosyonal na aspeto ng isang paksa tulad ng kalikasan. Ito ay naglalayong ipahayag ang mga personal na karanasan, emosyon o pananaw ng manunulat nang hindi kailangang magbigay ng malalim na paliwanag o argumento. Ika-10, pangulong tudling na bakasan. Ito ay isang uri ng pagsulat kung saan ang mga grupo ng mga patnugot mula sa iba't ibang paaralan ay nagkakaisa at naglalathala ng iisang opinyon o pananaw sa isang particular na issue. Ang mga patnugot ay nagtutulungan upang maitaas ang kanilang mga boses
at magkaroon ng mas malawak na impluwensya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanilang kolektibong saloobin. Ito ay naglalayong magbigay ng malalim at konkretong pagsusuri, pag-aaral at opinyon tungkol sa isang tiyak na issue. Madalas itong nailalathala sa mga pahayagan ng mga mag-aaral kung saan ang mga patnugot ay nagbabahagi ng kanilang karanasan, impormasyon at pananaw sa isang napapanahong issue. At ang panghuli, Pangulong Tudling na batay sa tahas ang sabi. Ito ay naglalayong magbigay ng maikli ngunit makabuluhan na pahayag tungkol sa isang issue. Ito ay karaniwang nasa hulihan ng tudling, pang-editorial at nagbibigay ng pangkalahatang ideya ukol sa issue na tinatalakay sa artikulo. At dyan na po nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat sa pakikinig.